Dahil nga sa maraming nagre-request at gumawa naman daw ako ng homemade embutido, pwede ba namang hindi ko kayo pagbigyan? Kaya nga eto at samahan nyo ako. Kumuha na kayo ng notebook at lilistan nyo na yung ating mga ingredients. Gagamit tayo dito ng carrot at saka bell pepper. Para mapabilis ang ating proseso ng paggagayat, gagamit na tayo dito ng food processor. Lahat nga ay padadaanin na natin dito para nga hindi na tayo mahirapang magayat-gayat pa dahil nga sa sobrang daming gagayatin baka mangawit ka na. Maraming salamat pala sa lahat ng manonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Gaya nga ng sabi ko kanina, lahat ay gagamitan na natin ng food processor o chopper para nga mas mabilis. Gagamit din nga tayo dito ng bawang at sibuyas. Tapos gagamit din tayo dito ng hotdog. Gagawin natin sa hotdog, pipinuhin lang natin. Mga 1 o 2 pirasong hotdog yung pinuhin nyo para pansama natin dito sa ating gagawing embutido. Tapos niyan, meron tayo dito 1 kilong giniling na baboy. Bali, i-assemble na natin itong ating gagawing embutido. So, nilagay ko na nga yung ating carrots, at saka nilagay na rin natin yung ating bell pepper. Mga almost 100 grams ng pasas, and then maglalagay din tayo dito ng ating giniling na bawang at saka yung sibuyas. Tapos yung ginayat nating hotdog, ilalagay na rin natin dito. At pampasarap din, maglalagay din tayo dito ng pickles. Kahit mga 2 kutsara lang. And then maglalagay din tayo dito ng asin. 1 kutsarang asin, tapos maglalagay din tayo dito ng paminta. Siguro mga kalahating kutsarang paminta mas maganda. Gagamit din tayo dito ng oyster sauce, 1 pack lang na maliit. So tandaan nyo ilista nyo yung mga ingredients. Maglalagay din ako dito ng magic, mga 1 sachet na maliit lang. Tapos maglalagay na nga tayo dito ng breadcrumbs. Mga 1 cup na mahigit na breadcrumbs lang. Tapos maglalagay din tayo dito ng mga 6 na pirasong itlog. Binabati ko pala si Ma'am Sally Villaseñor ng San Miguel, Bulacan. Pagkalagay ng itlog, haluin muna natin. Bali kailangan makombine muna natin yung ating mga ingredients na nilagay. So haluin lang muna natin ng haluin. So wag kayong mag-alala, kailangan dito talaga ay halo ng halo. Tapos niyan, maglalagay pa tayo ng kalahating cheese o kalahating bar ng cheese na gamit ko. So, kung ano yung cheese na prepare nyong gamitin, wala naman problema. Basta cheddar cheese lang to. Gagad rin talaga natin dito yung kalahati ng bar ng cheese na ito. So yun na nga, pwede na natin ulit haluin. Basta halo lang tayo ng halo. Medyo bibigyan mo talaga yan ng konting effort sa paghahalo para nga talagang masarap ang kalabasan at talaga naman kailangan mag-combine lahat ng ingredients na yan at magkasama-sama nga yung kanilang sarap. Sana all masarap. Ano daw? Basta kailangan mapasarap natin yan. Tapos maglalagay pa ako dito ng konting olive oil para dagdag nga ng medyo rin yan pampadulas ba. Pagka kasi yung nabili mong giniling o yung pinagiling mong baboy medyo kulang sa taba, kailangan lagyan natin ng konting mantika. Nahalo ko na nga at sa tingin ko nga pwede na to. Kaya naman ito na. Gagamit na tayo dito ng aluminum foil. Tapos lalagyan natin ito ng margarine or i-brush natin ng ating pampadulas para nga hindi kumapit sa aluminum foil yung ating mixture pagka ito ay in-steam natin. Kung meron naman kayong oil sprayer, gamitin nyo na lang para hindi na kayo mag-brush-brush ng ganyan. Tapos yan, 1 cup ng ating mixture, ilalagay natin dito sa ating aluminum foil. Gamit ka ng kutsara o mag-gloves ka na lang kung gusto mo ng mas maayos ang pagkakagawa. Tapos nga, magbibiyak tayo ng ating nilagang itlog at lalagyan natin ito ng nilagang itlog. Bali, lalagyan natin ito ng mga quarter by quarter lang para hindi masyadong malaki yung sakop ng itlog. Tapos na maglalagay din tayo dito pala ng hotdog. Bali, yung hotdog naman, bibiyakin lang natin sa gitna. So, pwede namang 1 buong hotdog kung gusto nyo, pero ako naman kasi hinati ko lang o biniya ko lang sa gitna. Tapos yan, balutin na natin. Basta sa pagbabalot, kanya-kanyang diskarte na tayo. Bahala na kayo kung paano gagawin yung pagbabalot dyan. So, gagawin natin dyan, tinatabanan ko lang o hinahawakan ko lang yung magkabilang dulo sa piga para nga hindi lumusot doon sa ating magkabilang dulo. And then, pag okay na, nabalot mo ng lahat at medyo firm na nga yung pagkakabalot, ipin mo na yung 2 dulo. So, yun, meron ka ng embutido. So, same process lang hanggang sa maubos yung ating mga mixture dyan at yun, diri-diri lang sa ating pagbalot. At bago pala matapos yung ating vlog na to, gusto ko lang batiin si Mr. Sotero Ramos. Bali, naka 9 pieces pala ako dito sa ating 1 kilong mixture. So, ito na nga, ilalagay na nga natin sa ating steamer at i-steam natin yan ng mga almost 1 hour. Start kayo sa 45 minutes din, buksan nyo na pagka okay na, pwede na yan. So, dito naman magpiprito na tayo. Gamit lang tayo dito ng olive oil. O, baka naman sabihin nyo, mamahalin pa yung ginamit kong mantika. Huwag kayong mag-alala, kailangan talaga, medyo healthy lang ako ngayon. Medyo umiiwas lang ako sa maraming cholesterol. Kaya nga ito, nagbukas lang ako ng 1 embutido, titikman lang natin. At yun na nga, naprito ko na nga, tapos hiwain lang natin ng ganyan. So, tapos yan, pagka nahiwa mo na, pwede na tayong mag-plating. Kaya naman kung umabot ka pa sa part ng video na ito, gawin mo na yung mechanics. Siguradong pagka ikaw yung napili ko, magko-comment ako dyan sa post mo. Basta dire-diretso lang po tayo, pag-share, pagko-comment, pagla-like na ating mga video. So, yun lang, maraming salamat sa inyo. So, tinikman ko lang yung 1 hiwa, kaya mag-alala, hindi ko naman uubusin lahat yun.